92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang gabi sa'yo. At welcome na sa The Dr. Love Radio Show. Ngayong Miyerkules ng alas 9:41 ng gabi. Mayo 8, 2024. Kita nyo, anong yan ha? Tagalog na Tagalog ba yun? O medyo 2000, hindi, 2024 ay medyo Kastila. Ayan. Pero kung medyo naninipisan po kayo sa boses na inyong narinig at hindi yung kasing lalim ng kay Dr. Love, yan po ay dahil kasama nyo sa ngayon ang inyong Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy mula po sa programang Heart to Heart tuwing tanghali. Hello po sa inyo mga kapatid. At syempre ako nga po muna ang hahalili para kay Dr. Love na meron pong inilulutong espesyal para sa inyo. Lalong-lalo na nga doon sa mga lagi mga nakatutok sa face-to-face na programa kung saan napapanood at napapakinggan nyo rin po siya. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Mega Manila. Hello po sa inyo at syempre sa lahat ng mga nagdiriwang ng mga espesyal na anibersaryo ngayong gabi, Mayo 8, buma-birthday, mumamansari, weeksary, o baka naman ano pa lang kaninang alas 9:40 kayo sinagot ng ano pa lang ba 12 hours pa lang na kayo ay mag-on ng iyong jowa. Magandang gabi po sa inyo at sana nga ay maganda rin ang araw na sumalubong talaga sa inyo, lahat sa mga may mga ipinagdiriwang nga ngayong araw na ito. Happy birthday, happy anniversary, o basta happy wedding anniversary kung ano man po yan. At syempre, paki-share na nga rin po. Paki-share na. Punta na sa ating Facebook pages ng 92.3 Radyo 5 True FM. Ayan. I-share nyo na nga po ang ating live stream now na ha. At yung iba pa nating mga episodes, pwede nyo ring ma-review. At syempre yung iba pa nating mga programa sa 92.3 FB page natin. Nandiyan yun. Eto. Ayan, para naman po sa mga nais na maging bahagi ng ating programa at syempre gusto rin na mag-share ng inyong storya, maaari pong magpadala ng inyong mensahe sa ating email address. Eto, one word lamang po ito drloveradio5@gmail.com drloveradio5@gmail.com o kaya naman ay sa aming Dr. Love Facebook Messenger o di kaya naman ay tumawag na nga po kayo sa ating mga hotline sa 8631-5788 at sa 8631-6674. Ayan, sa lahat po ng mga nasa kakalsadahan pa magpasa hanggang ngayon. Ako kanina, nanggaling pa ako sa Marikina dahil medyo mahirap ang hindi naman. Mahirap kung maghihintay naman ako rito from 1 p.m. hanggang sa ganitong oras ng programa. Medyo nagliwaliw na rin muna tayo. Sinilip ko muna ang aking mga inakay, ang tatlo kong inakay. Hello po sa lahat ng mga nasa kakalsadan. Medyo maluwag ang daloy naman ng EDSA sa mga dinaanan ko. Yan, Bonnie Serrano is okay. And dito sa bandang EDSA Ortigas, okay naman. Wala namang kaso. Pero, syempre, sabi nga natin, ang lagi natin paalaala lalo na kung pauwi na kayo o naghahanap buhay, hindi porke maluwag ang kalsada, sige na ang rat-rat. Dapat magdahan-dahan lang please keep a safe distance doon sa inyong mga nasa unahan. Ayan, para mas matagal pa ang ating pagsasama at para iwas aberya. Diba? Ganun naman po yun Mga nagmumotor, mga apat ang gulong ang dala ko. Medyo inaantok. Kayo naman po ay papasok o palabas ng Metro Manila. Ay nako, tumabi na muna kayo ron sa mga gasolinahan natin, mga maliliwanag. Ipikit na saglit yan, umidlip. O kaya nang pagkatapos magpahinga, maghilamos na. Ganoon. At makinig sa ating programa. Ayan. At syempre, ito, batiin na muna natin. Maraming mga nakatutok na sa ating ang ating mga online viewers. Kanina nga si Gail Enriquez. Talaga namang Gail, kumusta ba ang trabaho sa Hong Kong?
Oo, kanina halos sa lahat ng mga programa natin nakatutok ito, no? Ayan, si Irene Palencia, Josephine Villegas, Roberto Ignacio, happy midweek din sa'yo. June Ponce, good evening po sa inyo. Si Ate Andeng Bongo is watching. Ay nako, talaga naman mga dati pa natin mga supporters po ito. Ayan, sina Jenaline Santarinala, Monique Kamading. Ayan, God bless you too. Si Ate Lotlot Balanong, aba, long time no hear, Ate Lotlot, ha? Busy yata. At syempre si Aleni Hungko. Maraming salamat po sa inyo. Nagawa na ba ang inyong mga assignments sa mga bata na mga nanonood pa rin magpasa hanggang ngayon? At sa mga nakikinig din sa atin sa radyo, tapusin na ha. Huwag nang silip sa TikTok. Minsan yung mga anak ko ganyan no? Ewan ko kung sa TikTok yata yan o yung mga videos na nire-review nila. Pagkatapos sabi ko, sige na, tama na, matulog na. Hindi po may ginagawa pa akong assignment. Naku po. Ayun pala yun. Hindi pa pala tapos, pero meron ng mga pinanonood. Ayan, pero sa mga estudyante na mga nakikinig ngayon, first things first. I-prioritize nyo muna na matapos yung mga kailangan tapusin sa eskwelahan, ipahinga na ang inyong mga utak. Ayan, tsaka na yung mga para sa leisure natin, ha? Yung mga video na yan, that can wait. Sabi nga ng mga magulang natin, makakapaghintay yan, matulog ka na muna, magpahinga na muna, ganoon. Ayan, at syempre, eto na, dahil ready na nga po tayo, mga kapatid, eto na, ang face-to-face Hit It ni Dr. Love. Sa oras nating 9:47, eto po ay may titulong, Boom! Panis! Nakakainis. Mapapanood nga po ang face-to-face weekdays sa TV5, 11 a.m. to 12 noon at sa Signal TV 1PH Channel 1, 8 p.m. to 9 p.m. for replays. Eto na, panoorin na natin face-to-face Hit It ni Dr. Love, Boom! Panis! Nakakainis. Kasama natin ngayon si Evelyn. Ikwento mo sa amin, ano ang inirereklamo mo? Nireklamo ko po yung dalawa kong kasamang serbedora. Kasi po, pinatawag po ako sa opisina ng aming boss kasi may nakarating daw po sa kanya na tamad daw po ako, hindi daw po ako kumikilo. Samantalang po, gaano ka na ba katagal dito sa karinderya na pinagsisilbihan nyo? bago lang po akong Mama Carla. Gaano 2 weeks pa lang po. 2 linggo pa Opo. lang? 2 weeks? 2 linggo pa lang, pinag-initan ka na. Opo. Okay. Gaano katagal na itong dalawang... Hindi ko po alam kung gaano na po sila katagal, pero yung nagpasok po sa amin, matagal na po talaga. Okay, so unang-una, ano ang reklamo nila sa'yo? Ikaw daw ay... Ano po, yung wala daw po akong ginagawa. Samantalang po yung mga inuutos po nila sa akin, ginagawa ko naman po. Lahat ng trabaho nila, parang sa akin na po nila inasa. Ngayon, ikaw yung bagong salta, so ikaw ngayon yung parang tinutoka sa'yo lahat. Sino itong sila na pinag-uusapan natin? Si Kulot po tsaka si Maybelline po. So, Evelyn, sinabi mo raw na reyna-reynahan sila. Bakit? Yun nga po, nagreyna-reynahan po sila kasi yung gawain po nila, sa akin na nila pinagagawa. Kaya ganun po. Ito, wala ka namang, ano pa ang mga pwedeng mabibigat para ikaw ay mag-resign? Nag-resign ka, di ba? Umalis ka? Ano po, umalis po ako nung kinausap po ako ng boss namin na ganun nga po. Siyempre nakakaya naman po pumasok kung ganun na po yung issue. So, di ba parang pumasok ka ng maayos na Opo. trabaho, gusto mong kumita? Kumita lang po. Biglang gaganituhin ka ng mga kasamahan mo. Yun nga po. Hinarap mo ba sila? Hindi na po, kasi hindi na po ako pumapasok doon eh. Pero bakit ka pumunta rito sa face-to-face? Para po ma-clear ko po talaga kung bakit nila ako sinisiraan. Kasi Dahil wala naman wala po kang akong alam na dahilan. Wala po akong dahilan, wala akong Okay. idea. Siya ang sinasabing dahilan kung bakit natanggal sa trabaho si Evelyn. Kulot! Pasok! Wow! Galing! 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 Galing mo ma-acting. The best! The best! Siyempre! Totoo naman eh! Talaga ba? Okay, Kulot, diretsahang tanong. Siniraan niyo raw si Evelyn at nagmistulang kayong mga reyna dahil
utos daw kayo ng utos sa kanya. Hindi po totoo yan. Ano yung sinasabi kanina, Kulot, na talagang siniraan mo daw si Evelyn, bagong salta lang siya. Wala po kaming sinasabing ganun sa kanya. So, paano yung sinasabi niya sa amo nyo na yun daw yung sumbong nyo? Wala pong ganun. Ganto po kasi yun. Kami, matagal na kami sa trabaho. Natural lang na utusan namin siya, ituro namin sa kanya yung dapat niyang gawin. Eh, bakit isama Wow! Tama yun, kasi ano Kasama oras ba kami doon yung pumapasok? trabaho niyo? Alas Napasa niyo 3, sa akin? pumapasok na kami. Ikaw, anong oras pasok mo? Eh, Alas namang 5? bago lang Alas ako 6? eh. Anong Bago lang ginagawa ako. namin pagpasok namin? Oh. Ha? Tek- Sinasabon namin ang lamesa, Trabaho tumutulong niyo pa kami yun. maghiwa. Trabaho Pagdating mo, niyo. alas Okay, 6 na. linawin natin kung ano talaga ang trabaho ng bawat isa. Okay, gaano ka nakatagal dyan, Kulot? Ano po, 1 taon na po kami doon. 1 year ka na. Okay, ikaw ay magdadalawang linggo pa Bago lang lang. po siya. Okay, bago lang siya. Sino ang nagpasok sa kanya? Si Ate Emily po. Okay naman kayo ni Emily. Okay naman po. Okay. Hindi rin po sila okay. Hindi sila okay. Okay. Teka, mamaya. ha? Okay kami nun. Hindi kami naging okay dahil sa ano mo. Kasi nung Hindi kayo mo. okay. Wala nang Sinisiraan mo kakampihan kasi ka siya. nun. Malamang Okay. nga, kasi wala naman akong ginagawa. Walang sige. ginagawa. Teka Walang lang. ginagawa. Okay, teka Malalaman lang, na ba ha? yun? Okay. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko ipag-ibig mo ay tunay. Okay, wait. Tanahawa ako sa'yo, Kulot eh. Okay, ganito. Ano talaga ang toka sa'yo na trabaho? Lahat po. Lahat? Kasi alas 3 pa lang pumapasok na kami. Okay. Ano ang Madaling sinabi araw. sa'yo? Anong sinabi sa'yo, Evelyn? Ano ang sinabi sa'yo, Evelyn, na trabaho mo? Dishwasher lang po. Dishwasher, anong oras ang sinabi sa'yo? 6 po. 6 a.m. O malinaw, Kulot, na yun ang sinabing oras sa kanya. Wala pong ganon. Minsan nagchat-chat po sa amin, 3 to 4 lang ang Sa kanila pasok po namin. yun, kasi sila po yung all around. Sa akin, dishwasher Eh, lang po anong ako. kularo? Pare-pares lang naman tayo ng sahod. Dapat pare-pares tayong papasok ng oras. Kulot! Ayun ang sinabi sa akin eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Kulot! Oh, ikaw ba yung boss? Oo, Ikaw kami. yung nag-interview? Oo, kami. Hindi ikaw yung boss. Kami. Kaya hindi ikaw Pangalan yung ba kami? nag-interview. Oo, kami. Kulot! Huwag kang Alam mo, ano. 24 hours ba ang ano nyo? Tindahan nyo? 24 hours? Hindi po, tuwing may ano lang po yun, may sabong. Kasi po yun, sabungan po yun, maraming pong kumakain. Oo. Anong oras nagbubukas yung tindahan nyo? Maga po. Anong oras Alas na? 3. Alas 3? Kasi po, madaling araw pa lang, nag-uumpisa na yung sabong doon. O, tapos. Okay, yung amo mo ba, sa'yo sinabi na dapat pare-pareho kayo ng pasok? Opo, turuan pa nga daw po namin siya ng mga gawain eh. Tinuturo naman namin sinabi sa naman kanya. pala. So, sino dapat ang sisihin dahil kung sino ba dapat ang nagsabi sa'yo ng Nasa oras? kanya na yun, kung Evelyn. sumama loob na sa amin. Ang sabi talaga sa akin po, alas 6 po. Kasi dishwasher lang naman po ang trabaho ko doon. 6 to 5 po yung ano ko, out ko. Okay, yan ang sabi nung nagpasok sa'yo, Evelyn. Hindi Pasok po, sa yung kanya. boss din po namin Yung boss din ninyo. Opo. Yung boss? O Kulot, yun din daw ang sabi. Sabi niya yung boss. Walang ganong Sa sinasabi kanila sa po amin. yun kasi sila tumutulong sila sa paghihiwa, pagluluto. Kasi ako po, hindi Walang po ako ganon. makatulong kasi dishwasher lang ako. Okay. Mamaya pag-uusapan pa natin, ano, kasi parang interesting to. Kasi parang minsan na nararamdaman natin dito, at parang sinasabi din ni Evelyn Kulot na porket kayo ay nauna, kinaiingitan nyo yung kanyang oras ng pagpasok na dapat yun lang. Pero ang sinasabi mo naman, pareho kayo ng sweldo, so it's unfair. Baka naman ang problema, wala kayong komunikasyon na maayos with your bosses. Dahil sinasabi ni Evelyn, yung boss niya ang nagsabi sa kanya. Tagahugas lang. O, ng plato. na tagahugas lang siya at saka yun lang yung oras, no? Baka hindi naging malinaw. Ate Emily, paano ka sinisiraan ni Kulot? Nalalaman ko po sa amo ko na sinisiraan pala ako nito. Kasi po ma'am, uma-absent ako kasi may sakit po akong high blood. At may diabetic po ako. Hindi po nila ako naintindihan. Dapat ho, lumagay siya sa... Na pinasok ko silang dalawa, dapat hindi siya ganun manira sa amo ko. Oo nga. O, di ba po? Ngayon po, ma'am, ang sabi ko po dun sa amo ko, sino pong narira sa inyo? Pinupwede daw po siya. Talaga ba? Siya, nga ako daw, wala daw naman akong ginagawa, absent daw ako ng absent. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon ko, alam naman niya. Bakit Ate Emily, hindi ba kayo nakikipag-communicate sa amo ninyo mismo? Sinabi ko po sa amo ko po, ma'am, ang problema nga po, yung sip-sip nito, abay matinding dikit. Talaga ba? Talo pa po yung linsa po. Talaga lang? Okay, saan ba ninyo nakilala si Kulot?
Dahil isang taon na siya na. Ilang taon ka na dito sa karinderya na ito? Magsi 6 years na po, 6 ma'am. years na. Saan niyo po nakita si Kulot? Kapitbahay ko po yan, ma'am eh. Yun nga, kapitbahay, kaya nga nakikita yung ginagawa mo, kaya pag hindi ka pumapasok eh. Tapos sasabihin mo, may high blood ka, Diyan nakikita ko anong ugali mo ngayon. Diba? Lalo na siguro sa amo ko, kung anong panira ang ginagawa mo. Talikod nga lang ako ng kunti Oh, talikod? O diba? Parang makalingan yan ang mga mo. Baliktad. Hindi ka na nahiya? Oh, ba't ako maya? Ang tanda-tanda ko na, ginaganito mo ako. Ba't ako maya? Ikumparal mo sa edad mo sa edad ko. O hindi lang ako matanda, matagal na kita yung kakan. Emily, totoo bang nilalandi rin ni Kulot ang mga customer? Opo! Hindi talaga yan. There's more! Totoo ba, Ate Emily, na sinasabi ninyong puro cellphone at chismis lang ang ginagawa? Okay. Yes, bawal kaya ang cellphone sa trabaho. Paano Kaya ang mo kawawa po sabi? ito. Baka baliktad, ikaw Ang tanong ko, nagsiselfone. alam ba ito ng boss nyo? Sinasabi nyo ba sa amo nyo? Ako, O pareho kayong reklamuhan ng reklamuhan? Sinasabi mo ba? Ma'am, kung gusto ko po magreklamo, sa amo ko pwede. Pero hindi ko katulad sa kanya ugali niya, sip-sip. Sip. Pareho lang po kami. Sabado lang. Okay, pero tanong ko lang, Ate Emily, medyo gusto ko lang linawin, no? 6 na taon ka na eh. 6 years ka na sa amo mo. Bakit sa tingin mo ay mas kailangan paniwalaan si Kulot? Kasi walang katotohanan yung mga sinasabi. Eh di sana tinanggal na kami. Eh kaso hindi, doon pa rin kami. Sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Salamat po. Obviously, parang may problema dun sa may-ari sa amo nyo. Kasi kung tinanggal si Evelyn, base dun sa hearsay, mga kwento-kwento, hindi magandang hindi magandang amo, no? And obviously, malaking pagkukulang kasi nag-aaway-away ang mga empleyado doon sa desisyon ng amo. Meron tayong tinatawag na job description kahit sa amin. Unfortunately, yung itino kasi Evelyn ng kanyang amo sa paghugas ng pinggan. So, doon magfo-focus, doon sa paghugas. Kasi pag hindi ayos ang hugas ng pinggan o may nabasag, siya mananagot. Pero kung tatanggalin siya dahil lamang sa sumbong-sumbong, hindi yata maganda. It's not healthy. At saka, dito sa dalawang batang nandito sa aking kaliwa, kay Kulot. Kulot, hindi lang ako nakagandahan dun sa pakikipag-usap mo dito sa kay Emily na nagpasok ng trabaho sa'yo. Parang hindi karapat-dapat yung kilos mo na parang iniinis mo siya na mas magaling ako sa'yo. Ganon. Kung meron bang kayong hindi pagkakaunawaan, nakukuha yan hindi sa sigawan o sa pagmamatapang, nakukuha yan sa pag-uusap. Ang tandaan lamang ninyo, sa bawat kumpanya, sa bawat working environment, may kanya-kanya tayong trabaho. Wala kang pakialam sa trabaho ko at wala akong pakialam sa trabaho mo. Kasi ako mananagot doon sa amo ko pag may nangyari sa aking trabaho. Maraming salamat sa inyo. Tagal nang may crush sa'yo. Talaga naman! Napanood nyo na nga yan at narinig din sa radyo, ano? Mga kapatid. Laugh trip ako dito. Kanina pa ako tawa ng tawa dahil dito kay Kulot. O, parang gusto ko na yata... Ako hindi ako naniniwala sa basta Kulot salot. Pero ang galing, no? Yung tawag, kung nakikita nyo kasi, mga kapatid, ano? Yung nag-uusap kanina, si Kulot ay hindi naman talaga siya kulot yung buhok. Yung pala, siguro kulot lang talaga mag-isip. Oh, walang hindi matuwid mag-isip. Hello, magandang gabi po sa lahat ng mga kaibigan, mga kakilala ninyo na straight naman na buhok. Opo, pero kulot ang tawag dahil nga kulot mag-isip, ayaw umayon. Oo, doon sa mga diretsyong mga usapan. Ba't nga kasi may mga ganun talaga mga kasama sa trabaho, no? Nagsisilipan.
nagsisilipan ng kung ano yung ginagawa nung isa at mas pinakikialaman pa kung magkano yung pasahod nung amo nila. Bawal yan. Bawal naman talaga yan. Pero kita nyo, ang lalakas ng loob na mag-away. Pero kita nyo, walang kaalam-alam yung amo. Ganun na pala yung tensyon na nandoon sa kanyang hanap buhay. 'Di ba? Pero mas pinakamaganda ho talaga diyan. Yan yung yan yung maganda na napag-uusap-usapan din. Kahit pa nga tayo ay nasa malaking kumpanya o nasa simple na mga samahan lamang na katulad nga nitong kinakulot, isang kainan na merong operating hours na ganitong nagsisimula. Maganda na sabay-sabay niyong kinakausap din yung mga tauhan ninyo. Pero siguro hindi naman na kailangan sabihin pa na ganito ang sahod ni ganito, ganyan ang sahod niyan, pero hindi. Dapat ang malaman lang nila ay kung ano ba talagang trabaho ng designation. 'Di ba? Nitong si Evelyn, ano ba ang designation lang nitong si Kulot at itong si pangalan nung isa? Si Emily. Ayan, si Ate Emily, yung pinakamatanda pa sa kanila. Pambihira naman Pero kayo sa mga magtatrabaho po dyan o sa mga wag na kayong naninilip na unless parehas lang kayo ng job description pero talaga merong nanlalamang. Ayan, merong hindi talaga ginagawa, merong hindi pumapasok doon sa oras na usapan na dapat parehas kayo, ganyan, yung alam na ng lahat pero talaga naman ganoon talaga sila katitigas. Yan, hindi naman kailangan na kayo direkta ang magsabi dun sa inyong kasama unless kaibigan nyo, Mas maganda na sabihin nyo rin sa boss. Kung di makuha sa kalabit ng isang kaibigan na, pumasok ko nga na maayos, parehas tayong trabaho, natatambakan ako rito, napapagod din ako. Hindi na ako dinedate ng boyfriend ko at kumakapal na yung kalyo ko sa palad. Ganyan. Di ba? Ayan, magandang gabi muna sa lahat ng mga nanonood sa atin. Kay Ma'am Cherry Baile. Hello po sa inyo. Good evening. Ma'am Cherry Baile is watching ang ating bossing dito. Sina Rosalina Dalangin, si Madam Daisy Anzures, Gregorio Querobines, Nod Cruz, sina Bernard Lorejas. Ay, talaga naman. Kapag kahit mga tanghali, nandyan yan, sa aking programa rin. Thank you so very much. Ayan, kung meron po kayong komento, gusto nyong pag-usapan natin to, nakarelate ba kayo, mga kapatid? Ito po ang ating mga hotlines, 86315788 o ang 86316674. Sige, meron po akong oras para sa inyo bago natin puntahan, syempre, ang mga mahalagang mga balita na nangyari sa maghapon na kailangan po nating malaman. Yun. Kung walang tatawag, bibilang po ako ng 5. 1, 2, 5. Hindi. Baka may tatawag Baka. 86315788 o 86316674. Maganda maganda yung mapag-usapan natin saglit yan baka meron ding gigil at nakarelate dito kina Kulot. Wala nang silipan, wala nang kalkalan ng mga hindi ginagawa o ng mga ginagawa na extra. Pero ganun talaga, mayroon talagang ugali na kapag sumusobra yung ginagawa mo, hinahayaan ka lang. You are doing more than what is expected of you. Sige, puring-puri ka ng mga kasama mo sa trabaho. Pero yung konti lamang na medyo kulangin ka, ganyan, magkulang ka sa kanila o hindi mo nagawa ito, ay talaga naman. Galit na galit, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Pero sana wag po nating ugaliin yan. Idaan sa tamang proseso. Kapag hindi nakuha sa usapan, sabi ko nga yung parang kalabit sa kaibigan o kalabit ng isang katrabaho, hindi madaan sa ganun, di tsaka nyo sabihin sa boss nyo. Ayan, tsaka pwede ba? Wala na yung mga sipsipan ngayon. Ang mga sipsip ngayon, doon na lang nagtatrabaho sa malabanan. Ganyan kung gusto nyong sumipsip talaga ng matindi. Ayan, pero sa oras nga nating 5 minuto, makalipas ang 10:00 ng gabi, eto na muna ang mga balita natin. Ihahatid ko na po muna sa inyo, mga kapatid.
23 minutes makalipas ang alas 10 ng gabi, mga kapatid. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo at opo, totoo ngang kasama nyo muna pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag, ang inyong lingkod na ako, si Kuya Poy, ang inyong Gwapo Poy. Aba, tignan mo nga naman ano. Okay. Sandali. Oy, basa muna tayo. Ang daming mga comments kanina. Doon sa ating face to face na talaga naman. Sabi ko nga sa inyo kanina, laugh trip ako pero totoong nangyayari. Bakit nga kaya ganoon? Ang iba nating mga kasamahan sa trabaho. Sabi ni Evelyn Fortunado, nako, iyan ang mahirap. Dapat walang sipsipan. Na nagaganap at yan ang mahirap sa mga katulong natin. Dapat sa mga katulong natin sa hanapbuhay, dapat nagkakaisa sila at nagsasamahan sila, pero walang respeto sa isa't isa. Oo nga. Grabe rin kanina medyo yung nagpasok. Okay lang naman yun no? Kapag siguro kung medyo balatuba rin yung nagpasok sa'yo o medyo may pagkabastos rin at habang nandun kayo sa trabaho ay hindi ka rin nare-respeto, malamang sa malamang, pagod ka, masasagot mo ng ganun. Pero kanina, parang wala man lang utang na loob. Si ate mong kulot. Di ba? Ayan, si Lina Ho, sabi niya, pasensya ka na Evelyn, na politika ka sa trabaho mo. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho kapag kaganyan. Hindi maganda ang ugali ng mga kasama mo. Ikaw naman kulot, magpakatotoo ka. Mahirap ang may kaaway. Yan namang amo nyo, hindi niya maayos yung konting problema sa negosyo niya. Mag-peace na kayo. Actually, talagang malaki ang responsibilidad, at dapat pumapagit na rin yung amo natin. Pagka ganyan, dahil ang hirap magpatuloy sa trabaho. Kapag sira-sira na kayo. Syempre, kayo ang gagawa nito. Ikaw ang gagawa dyan. Ikaw ang gagawa. Mahirap yung may kaaway kayo. Papaanong mapupunta mula doon sa point A, yung papunta rin sa point B. Sabi nga kanina, sino nga ito? Si Evelyn ba? Yung dishwasher o yung trabaho niya? Papaano mahuhugasan ng mainam? Mapapangalagaan yung kalinisan doon sa kainan na pinagtatrabahuhan nila kung masama ang loob. Di ba kapag masama ang loob natin, nagagawa ba natin na maayos yung trabaho natin? Tapos papaano rin sasarap ang mga luto ninyo? Kung bad trip din kayo, nagkakaroon din ng epekto sa lasa, di ba? Para sa lahat ng mga nagluluto dyan. Naapektuhan yung kalidad, hindi lamang ng trabaho, pati yung kalidad ng mga produkto ninyo. Yan, mahirap po talaga yan. Ito, si Lance Sabelion. Si Lance. Sabi niya, Kuya Poy, napanood ko itong episode na ito. Grabe po ang inggitan ng isa't isa. Kay Evelyn, hindi mo deserve na tratuhin ka ng ganyan, nila kulot. At kay kulot naman, ating, bawas-bawas ng galit sa katawan, maging mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa nagpasok sa'yo sa trabaho. Ang hirap po kapag ka talaga napolitika sa trabaho. Ay, totoo naman ho talaga yan. Yung isa nga kanina, 'di ba, yung baguhan, 2 weeks pa lang biruin niyo na politika na. Buti sana kung buti sana kung alam niyo yun, yung mga sabihin na natin mga high-end na mga trabaho, yung kanilang mga pinag-aaway-awayan o talagang tinitingnan yung performance nila, pero hindi, dishwasher. Hindi naman sa minimenos natin yung ganitong klase ng trabaho, pero napaka-simple, napaka-aba nung trabaho. 2 weeks pa lang sinisiraan ka na as a dishwasher. Hinahanapan ka na ng kung ano-ano ng katrabaho mo, hindi ng boss mo ng katrabaho mo. 'Di ba? Hindi ba naman talaga inggit sa katawan ang marami. Thank you, Lance, sa yung panonood sa atin at sa sinabi mong yan. Totoo, medyo may pagkabastos nga talaga. Yung si kulot. Ayan, sabi naman ni Rosalina Dalangin, nako, relate po ako dyan. Meron akong kasamahan dati dito sa trabaho ko. Siya ang nauna dito sa amo ko. Ang dami niyang inuutos. Sinagot ko siya. Okay. Ganito
siya ang nauuna sa amo ko dito. Ayan, ang dami niyang inuutos, pero sinagot ko siya, ang sabi ko, hindi naman yan inuutos sa akin ni boss. Ayan, totoo yan, Ate Rosalina Dalangin. Minsan ho talaga, ano yung kasabihan nga? Minsan, mas mataas pa ang langaw sa kalabaw. Ganyan. 'Di ba? Merong kasabihan na ganoon nakatungtong ka lang naman doon sa kalabaw, feeling mo mas malaki ka na o mas mataas ka na, mas makapangyarihan ka na doon sa kalabaw. Wala. At the end of the day, langaw ka pa rin na nakatungtong lang doon sa mataas na katawan at sa malakas na katawan nung kalabaw. Ganun lang rin 'yun. Oo, kapag ka na ganun ka na nung buntot nung kalabaw, wala na, alis ka rin. 'Di ba? Ganun lang kadali na bugawin ka. O ito, kausapin muna natin si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Na-miss ko to, si Aling Lourdes. Magandang gabi po sa inyo, Aling Lourdes. Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa'yo, Kuya Poy. Ay, kumusta ka na, Aling Lourdes? Na-miss ko naman na yung boses mo. Mamimiss din kita, Kuya Poy, kasi hindi kita mapakinggan sa tanghali kasi nasa work ako. Uy, bakit? Dati nakakapakinig ka pa, nakakapag-usap pa tayo ng tanghali Pag nagbe-day off po ako, pero kasi nasa work ako araw-araw po ako nag-work. Di bale. Nare-review mo naman sa nakakapag-live stream ka naman, di ba? Opo, at kinocongratulate ko po ang Radyo 5 po sa kanilang pagwawagi. Yan! Oo naman. Ako, based in station na naman po ang Radyo 5 at ang mga sila Ted Pailon at DJ Chacha. Lord Rivera. Naku, idol na idol ko po yan si Lord. Yan. Opo, tapos si Moon Gualvez po. Di ba nga? Kita nyo naman. Opo. Yan yung yung Gandingan Awards nitong 2024. Ang gagaling po ninyong lahat. Naku, maraming salamat po. Isang karangalan ang mabigyan ng ganyang pagkilala mula sa mga estudyante at sa iba pang mga guro ng UP Los Baños Gandingan Award. Isang malaking karangalan po para sa akin na mapabilang ako sa inyong station. Oo naman. Yan yung sinasabi natin, di ba? Development-oriented programs. Ibig sabihin, kayo ho ba may nagbago sa buhay ninyo kahit papaano sa pakikinig dito sa Radyo 5? Na-develop din ho ba? Naging inspirasyon ko po kayo lahat. Opo. Kita nyo naman Aling Lourdes. Yan yung mga magaganda nating mga usapan, yung mga success, di ba? Stories of success. Pero, balikan natin itong pinagkikwentuhan natin kanina, yun sa face-to-face, mga hirit ni Dr. Love. Ikaw ba, sabi mo, lagi ka rin, busy ka rin sa trabaho. Meron ka ba naging katrabaho na ganyan? Yung katulad nung kanina, yung lagi naninilip ng ginagawa? Ay, naku, hindi po maganda yan kasi talaga naman ang inggit ay walang naidudulot na mabuti sa tao po. Inggit po yung mga ganyan inggit po yan. Oo, hindi naman pwede yung di ba meron tayong biruan ngayon, basta inggit, pikit. Kasi yung iba sa trabaho pagka naiinggit at pagka pumikit, naku, lalo na kung mananahi, hindi ka naman pwedeng pipikit na lang kapag matutusok ka nung nung karayom. Ayan. Dalawang linggo pa lang pong nagsisimula sa trabaho. Matindi, Hanapan na po ng butas para may lang po sa kanya. Alam mo ang hindi magets nung iba, kaya kumukuha ng ibang mga makakatulong para nga may makatulong, may makatuwang doon sa mga gawain. Pero hindi ko naman makuha yung iba kung bakit sinisilip, ay ba't naman ganito lang ginagawa niya? Imbis na nababawasan yung ginagawa niya, tila gusto pang angkinin yung ginagawa. Tapos magrereklamo naman sa boss kapag sige, paaalisin ko to Katulad yung kanina, si Evelyn. Paaalisin ko to. Pero ikaw ang gagawa nung iiwan niyang trabaho, magagalit naman sa boss. Parang mga linta na sumisip-sip. Sip-sip na nga, pero magrereklamo naman. Yan. Bakit ba hindi nawawala sa tao mga ganyan na Sandali. Aling Lourdes, ikaw ba, tinatanong kita, meron ka naalalang ganyan? May nakasama ka sa trabaho na ganyan? Meron po, pero
ayoko na pong ano po, kasi Ano, masyado bang recent pa? Masyadong neto lang nangyari? Meron din po akong na-observe sa aking mga katrabaho, pero ayoko na pong ano po sa inyo kasi ayoko pong masira ang kanya, ang reputasyon niya. Pero naging maayos na ba siya ngayon? Maayos na rin po. Maayos na. Pagkatapos na mapagalitan. Hindi naman po napagalitan. Parang nai-realize din po niya na mali ang kanyang ginagawa. Yun. Yung iba, alam mo, hindi naman nare-realize. Yung iba, napapagod na lang eh. No, meron talagang iba, mahuhusay lamang asar. Alam mo yun yung ginagawa nilang initiation sa mga baguhan sa trabaho. Inaasar nila, inuuto-uto, para kapag ka mauuto nila, kumbaga maa-under nila. Pero kapag ka ayaw magpauto, at gagawin ko lang kung ano yung pinag-usapan namin ni boss, doon pumapalag. Doon nagagalit at lalo nang gigigil ng dahil sa inggit. Opo, pero para sa akin po, wala po akong ikinasasama ng loob sa mga ganyan. Basta sa akin lang po, ako po ay nagtatrabaho ng ayon sa aking gusto at nang walang tinatapakan pong iba. Yun. Yun lang po ang sa akin. Mas masarap yun na magtrabaho. Papasok ka na nakangiti. Pagod ka man sa pag-uwi mo dahil sa dami ng ginawa, nakangiti ka pa rin dahil wala kang kaaway. Opo. Yun nga po ang gusto ko talaga. Ayaw ko po nang talagang may kaaway. Ayoko po yun. Yan. Aling Lourdes, maraming salamat po sa inyo. Di ba nga? Kita nyo? Nakapag-usap pa tayo ng ganito. Ibig sabihin may energy ka pa pero magpapahinga ka na rin, ano? Opo, kasi may work po ako bukas. Oo nga. Thank you so very much, Aling Lourdes. Meron ka bang mga babatiin? Sige, batiin mo nga muna. Si Jenjen. Si Jenjen Morales. Yes po. Napakagaling po niya, napakalambing. Napakasipag. Opo, at saka ito si Mike Santillan. Yes po. Ay, napakalambing ng boses. Ay, napakalambing naman din to talaga niyan. Tsaka yan, ayaw na nagugutom ang mga kasamahan dito. Lalo si Jenjen Morales, ayaw niya nagugutom. Di baling siya hindi kumain basta si Jenjen. At pati ako dito. Piruin mo tong katawan na to. Ha? Itong katawan na to, Ate Aling Lourdes. Ayaw niya nagugutom to, ha? At buti naman nga po, gumaling ka na. Nagkasakit ka nga pala. Oo nga po, nako. Kaya mag-ingat tayo sa mga kinakain, mga iniinom natin. Dapat siguraduhin malinis. Lalo na nga po ngayon tag-init. Uso po yung food poison. Oo. Sandali, Aling Lourdes, kumusta na pala ang init dyan sa inyo, sa San Fernando, La Union? Ay, napakainit. Mainit pa rin dyan? At kanina nga pong medyo umaambon-ambon. Tapos nawala din. Opo. Yan. Pero kumpara nung kasagsagan nung init, kasi dito sa amin sa Metro Manila, ewan ko ha, medyo humuhupa-hupa. Mainit pa rin, pero hindi na katulad nung mga nakaraan. 'Di ba? Ayun nag-a-approve si Sir Rome Ortigas eh. Kasi nagmo-motor-motor din to sa labas. Nung mga nakaraan talagang grabe init. Singaw pa lang nung kalsada. Grabe. Opo. Pero ngayon, medyo kumalma-kalma na rin. Opo. At yun, medyo lumalamig-lamig naman na ng konti. Yan. Ito, gabi na. Medyo mapresko naman na yung hangin dyan. Hindi na mainit ang singaw, ha? Pero naka-electric man pa rin po ako. Ay, syempre. Ganyan. Wala eh. Summer pa rin naman. Opo. Maraming salamat sa iyo, Aling Lourdes. Aling Lourdes? Yes po. Ayun. Maraming salamat. Good night. Po. Ayan si Aling Lourdes po, no, mula pa sa La Union, na talaga naman na mula pa noon nung pagpasok ko pa lang dito, bago ko pumasok, nandyan na Aling Lourdes na yan, parang hindi na uubusan ng enerhiya. Ayan, maraming salamat. Hello muna kay Lilian Buen. Ayan, attendance check muna. You're a senior avid fan ng Parañaque City. Hello po sa inyo, Mami Lilian Buen. Salamat sa pagtutok dito sa ating programang Dr. Love. At syempre, ito, kausapin din natin si Gerald ng Pasig. Gerald, magandang gabi sa'yo, Gerald. Gerald?
Wala. Wala si Gerald. Sandali. Magki-quick break lamang muna tayo. Pagbalik natin, kakausapin natin si Gerald, mga kapatid. Ha? Ang oras na muna natin para sa lahat ng mga medyo inaantok-antok dyan. It's already 10:39. Kasama nyo pa rin po para dito sa Dr. Love Radio Show. Ang inyong lingkod, Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. Manatiling nakatutok dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, ang oras na natin, it's 17 minutes before 11 p.m. At eto, balikan nga natin si Gerald dahil, ang dami medyo naiinis talaga ha, doon sa ating face-to-face hearing ni Dr. Love. At inuubo na. Kahihintay, inuubo na. Sorry. Ito makakausap natin, si Gerald. Pare, magandang gabi sa'yo. Good evening, Kuya Boy. Ano bang say mo doon sa matindi kung mga magsiraan sa trabaho? Oo nga, talagang sa lahat ng trabaho may ganyan. Ako nakaranas na rin ng ganyan. Pero ako, nilabanan ko, hindi ko pinansin. Paano mo nilabanan? Hindi yung lang basta pinansin? Yung sinabi yung nag-ano kanina, yung nag-comment dyan sa Facebook na sinita ko. Kasi hindi ko na trabaho yun eh. Hindi ko na trabaho. So, hindi niya dapat yan sa akin. Saka wala akong pake kung inutos sa kanya yun at hindi nagawa. Kasi sa kanya naman inutos eh. Toka niya yun, toka. Hindi naman sa akin eh. Bahala ka dyan, di ba? Kasi mga magkakapatid yan, yung mga inggit, maraming ganyan, Kuya Poy, di ba, yung mga pabida. Yan. Yung mga pabidang ganyan. Kaya pag inggit, pangit. Sabi nung iba, inggit, pikit. Kaya pala kailangan pumikit kasi pangit yung naiinggit. Yan yun Ayun, maraming ganyan talaga. Although meron din naman talaga, Gerald, na mga katrabaho na nangiinggit. Yung mga masyado bang pabibo, mga pakitang gilas naman masyado. Diba? Daming ganyan. Alam mo, ang advice ko naman sa mga ganun, sa mga naiinggit, sa mga talagang masisipag, na mga hayaan nyo lang, mapapagod din yan eh. Diba? Tama. At kapag ka napagod yan, tsaka kayo, tsaka ganun lang yun. Siyempre, lahat naman tayo, lalo na sa mga unang pasok natin, dahil sa tuwa natin, sa pagkakaroon ng hanap buhay nga, talaga iba yung gana mo. Meron ka bang parang extra energy palagi? May ganun talaga eh. Totoo naman yan eh. Pero wag naman nating i-discourage yung bago nating katrabaho na masyado ka naman pabibo, masyado ka naman pasipag. Pero iba rin kasi yung mga mapapil. Yun din. Iba naman yun. Pero kung hindi ka naman mapapil at ginaganon ako, ginagawa mo na naman yung trabaho mo. Yeah. Siyempre kasi may mga tao kasi talaga na inaano na yung compensation, yung compensate sa kanila. Kumbaga, sinusuklian nila. Para doon sa kumpanya. Para doon sa, siyempre, nakapasok ka na nga, di ba? Pinapaswerdoan ka ng maayos, di suklian mo na yung bilang empleyado. Yun, ganun yung may malasakit. At kasama po yan, sa mga kapatid natin mga nakikinig. Kasama yung pagmamalasakit natin sa mga kasamahan natin sa trabaho, doon sa pagmamalasakit natin kay bossing natin at sa pinagtatrabahuhan natin. Sabi ko nga kanina. Kung wala, pag nagsara, di nga. Di ba? Nag-away-away kayo. Nagbatuhan ng mga upuan. Nagkasira-sira ang mga gamit. Di ba? Anong tawag mo rito? Kumbaga parang dahil nagtitirahan na nga kayo, sumama na ang tingin sa inyo ng mga kliyente ninyo. 'Di ba? Hindi kayo nag-uusap ng maayos, nag-aaway, parang ang bigat-bigat nyo ng mga kadil. Wala, maglalayasan ang mga ang mga kliyente. Sa amo din siguro, sana pakinggan niya both sides. Dapat hindi porkit mas matagal na to sa akin tama na to lagi. Yan pa yung isa dapat ganun din. Yan yung isa pa dahil sa mas matagal na, mas napagkakatiwalaan na kita, Gerald. Tapos itong si Popoy, 2 weeks pa lang. O kaya naman 2 months pa lang na nandito. May sumbong akong narinig. Ano ba? Totoo ba talaga to? Parang si Gerald na lang ang pinakinggan, yung baguhan. Wala nang boses. Kawawa rin naman. Kawawa naman. Yun na nga. Ganyan. Kaya kalma lang. Kalma lang sa pagkainggit. Kalma lang. Para si Nanay Lourdes. Buti nakatawag din ulit. Ayun, kalma lang rin. Gerald, may mga babatiin ka ba, pare?
Ano na lang siguro, advance Happy Mother's Day sa lahat. Yun, sa lahat yun ng lang. mga ina. Lahat ng mga nanay. Yan, alright. Maraming salamat, Thank Gerald. you, Kuya Poy. God bless. Ingat po. God bless you Okay. too. Ayan si Christian. Magandang gabi po, Kuya Poy. Palagi po ako nakikinig sa Radyo 5 at sa FB page ninyo. Pa-shoutout naman Christian Yabut ng Navotas City. Hello sa iyo, Christian Yabut. At ganun din sina Tristan Wyatt Gulay. Si Wendeline Lampago at si Marjon Mamot ng Paranaque. Thank you so very much. Ito, may pahabol pa si Gail. Nako, Kuya Poy, may mga ganyan ding mga tao dito sa ibang bansa. Kaya minsan mas okay pang ang katrabaho yung ibang lahi kaysa sa mga kapwa mo Pinoy. Bakit nga ganun, ano? Yung mga kapwa mo, minsan nga kababayan. Pagka dito sa Pilipinas, kababayan mo. O kaya ipinasok mo. Ayan, pero, ay nako, sila pa mga maninira sa'yo. Yun lang. Kaya naman, oras na muna natin. It's 10:48 mga kapatid. Naku, mag-music break nga lang po muna tayo. At syempre, bibigyan ko muna kayo ng isang magandang awitin dahil hindi ho talaga matatapos ang aking pagmamahal sa inyo, mga kapatid. Because I only have my endless love for you. Mga kapatid, 7 minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Naku mainit ang ating talaga mga hotlines. Very hot ang ating mga linya ngayon ang dahil sa gigil at ang daming mga nakarelate naman talaga doon sa doon sa ating kwento kanina sa face-to-face hirit ni Dr. Love pagkaganyan talaga na mga kwento. Ang daming bigla mga napapashare, ang daming mga napapatawag. Kaya eto, mula naman sa Quezon City, tanggapin natin at kausapin si Josephine Villegas. Magandang gabi sa iyo, Josephine. Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Idol. Nako, ano ba ang hanash mo naman tungkol sa katrabaho ng mga naninira, naninilip na mga ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo sa buhay? Bali siya po akong kasambahay. Actually, Sir Pupoy, simula pa lang po ng alas 4 hanggang sa programa po ni Ted Pailon, Chacha Idol. Hanggang sa programa niyo pa sa kay Lord. Kay Lord, tsaka sa inyo po. Tapos trabaho na po ako niyan hanggang hapon. Tapos gabi na naman po bago ako matulog. Gabi po ako kay Laila Chicadora at iyo po kay Dr. At talaga, umaalingaw-ngaw naman pala talaga ang 92.3 Radyo 5. Saan yan? Sa bahay lang? Opo, sa radyo lang po. At sa radyo. Hindi po ako nakakatulog hanggat hindi ko po matapos yung kay Dr. Love. Yan. Makakatulog ka na. Agahan natin. Ang pagtulog mo, good night. Yes, sir. Good night na. Sandali, may sasabi. Ako sa dalawa. Kasi nangyari din po sa akin yan. Nasa Jeddah po ako Ay, sa Jeddah. Kingdom of Saudi Arabia. Pinasok po ako ng kaibigan ko, sir. Na ano? Pinasok po ako ng kaibigan ko sa Jeddah sa amo niya. Okay. Sabay magkasama po kami sa bahay. Mm-mm. Ganun din po ang nangyari sa akin. So, siyempre po, masipag ako. Nasapawan ko po siguro siya. Mm-hmm. Kaya yun po, siniraan niya po ako dun sa amo namin Siya mismong nagpasok sa'yo ang nanira rin sa'yo. Opo, sir. Hindi po talaga maalis yan, lalo masipag ka. Oo nga Alam mo na, mabango ka sa amo mo. Ganun po. At saka wala daw pong tumatagal doon kasi nga, ginagawa po nung kapwa ko Pilipina po. Taga Taga Iloilo po. At ikaw, taga saan ka naman? Mindoro po ako, Mindoro Occidental po. Mindoro naman, kita nyo. Opo. Ayan, pero ito, linawin lang natin hindi naman porke galing tayo dun sa mga lugar na mga ganyan. Kunyari, sa Kailokanuhan ka galing, Ilongga ka, ganyan, Bicolana, hindi naman. Hindi sa ganun. Pero kung nasa ibang bansa kayo, pareho mong Pilipino, actually, yun pa nga ang medyo mas pag-iingatan mo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang mga nagsabi sa akin yan. Yung mga kaibigan ko rin, mga kamag-anak na nasa ibang bansa, ganyan, yung mga sinasabi kung sino pa talaga yung mga kalahi mo doon, sila pa yung mga hahanapan ka ng butas, sisiraan ka kasi nga alam nila kayang-kaya. Kapwa ko Pinoy di ba? Ganoon Pero kapag ibang lahi yung kasama mo ron, mas maayos pa yung pagtrato sa iyo kung minsan. Meron lang din talaga yung mga mga balasubas din kausap.
Sana po, sir, di ba, kapwa mo, Pilipino, dapat magmahalan, magbigayan, magunawaan, dapat po, ganun, sir, eh. Ayan, Kaya lang po, pag nasasapawan po, yun na po ang simula. No? extremes, no? Extremes. Kapag ka nainggit, ay sisiraan ka. Pero kapag ka naman napalapit sa'yo, aba, magiging karelasyon ka pa. May mga ganyang kwento rin sa na makakasira rin naman ng pamilya dito sa Pilipinas. Extremes. O, ganyan ang, ang mga kwentong Pinoy, sisiraan or mamahalin ng bawal. Kahit nasa ibang bansa. Ako, maraming salamat naman sa chika mo, Josephine Villegas. Pero ngayon, sa trabaho mo, wala namang ganyan. Ay, solo ko, sir. Bali, ang amo ko po, ay sa Sigera. Pinsang buo. Pinsang buo. Napunta ka naman ba sa mga mababait na mga amo? Ay, yes, sir. 2 buwan pa lang, sir. Mataas na agad sweldo. Ay, talaga? Hayaan mo. Ako, maghahanap na rin ako ng na makakasama sa bahay kasi uwi na rin sa probinsya yung kasama Apply po ako, namin. sir. Mag-apply ka. Pero dahil sa natutuwa ka sa mataas na sweldo, wag mo yan i-expect sa akin, ha? Ay, hindi po, sir. Kahit mababa. Bakit kayo? Basta ipapangako ko sa'yo, lagi kang busog, lagi kang masaya. Ay, walang problema, sir. Pero wag mong iisipin yung pera. Wag mong isipin yun. Wala akong bibigay masyado sa iyo na. Bakit kayo? Ewan ko. Hindi, biro lang. Ay, maraming salamat, Josephine. Good night. Bukas ulit. Sige. Nako, magbalitaan na naman tayo mula kay Mon Gualvez, alas 4 ng madaling araw. Tuloy-tuloy kay Manong Ted Filon at syempre sa aking kaibigan na si DJ Chacha. And of course, Sana Lourdes, sa inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy. Ayan, mapapakinggan niyo po ulit bukas ng tanghali sa programa namang H2H o Heart to Heart alas 12. Yan. O papaano? Magpapaalam na nga po ang inyong lingkod at maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating ang ganda ng awiting ito. Sabayan nyo hanggang sa matapos po ito, ha? This is the Dr. Love Radio Show. Nakasama nyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy, dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.